Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nung bumagsak siya, tumilapon yung krus at ginapang niya yung krus. Sabi ko, ako yung krus na yun eh. Ako yung nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Supposed to be ako yun. Pero hindi siya lumayo sa akin. Ginapang niya ako. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. God is now here. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat dito ngayon sa linggong ito. The third Sunday in Ordinary Time. God is now here. Bakit napili ba nga nating pamagat na ito? Dahil sa ating mga kapatid din po, sa mga pangyayari sa ating kasalukuyang panahon, napapakinggan natin, or personal na pakinggan natin sa ating mga kapatid, na sinasabi din po nila, God is nowhere. Sa isang salita, pagdudugtungin natin, yung God is now here, pwede din po nating makita yung pananalita na God is nowhere. Pagnilay-nilayan natin itong linggong ito, pagbabahagian tayo sa salita ng Diyos dahil Emmanuel, God is with us. Now, God is now here. At mga kapatid, bago po ang lahat sa patuloy nating pagbabahagian, tayo din po ay nagpapasalamat sa pagkataon na sa inyong patuloy at walang sawang paging nagbabahagi sa salita ng Diyos sa pamagitan ng Music of the Gospel Sunday Reflection. At sa inyo po, isang pagbati po sa inyo lahat, mabuhay po kayong lahat. God is now with you. God is always been with you. Andito ngayon, nagpapasalamat din po tayo sa Diyos sa pangalawang pagkakataon, makasama natin na ating kapatid na si Brother Glenn Ribuyas. At nagpapasalamat tayo dahil hindi po talaga siya nagdadalawang isip na maging kabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Hindi din po ako nagdalawang isip na lapitan siya, tawagan siya na, Bro Glenn, pwede bang ikaw ay magiging kabahagi ngayon sa ating pagnilay-nilay, pagbabagian sa Music of the Gospel Sunday Reflection? At yan po ang aking inspirasyon. Yan po ang nagbigay sa akin ng lakas na may mga kapatid tayo na handang-handa na magbabahagi. Welcome po, Brother Glenn Ribuyas, ating lead minister dito sa parokya ng St. Joseph, Punturin. At hindi lamang siya isang lead minister, isang katekista. Father, una-una maraming salamat sa opportunity na pinagkaloob ulit sa akin. Pangalawang beses na po, Yeah. Father. At the same time, masalamat din ako. At least ma-share ko yung kahit konti na may pahayag natin ang Panginoon, lalo sa pangyayari natin sa panahon ngayon na makikita natin na sa kabilahan ng mga pagsubok, meron tayong Diyos na maaasahan, na magbibigay sa atin ng lakas loob na tumayo. Para tumayo ka dyan, o hindi pa katapusan. Yan ang nais nating bibigyan ng pagpapalaga, binabanggit mo, Bro Glenn. Sa kabila ng pagsubok, nandyan ang Diyos na ating makakapitan. Yes, Father. Napakasarap damdamin. At ito din po ay hango talaga po sa ating Music of the Gospel Song, sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, na Yes, ito ay ayon sa Ebanghelyo ni St. Luke, chapter 1, verses 1 to 4, chapter 4, verses 14 to 21. So, napakaganda po ito dahil, yun nga, alam mo, Bro Glenn, sa awitin baga natin, binabanggit mo na yung mga pagsubok sa buhay, at ito ayon sa ating Music of the Gospel Song na darating sa atin, yung gaya nangyari ngayon sa LA. Yes, Father. Yung matinding sunog, no? Matinding sunog. Dahil sa title ng ating pagbabagian ngayon, God is now here,
pwede din po nating makita doon that God is nowhere. Nowhere. Ang dami natin na kanina, pagbabagian natin, bago tayo nag-umpisa dito ngayon, nakaka-inspire, nakaka-touch yung mga sinasabi mo, no? Sa napapakinggan mo, sa nakikita mo, sa realidad ng pagnilay-nilay mo sa ating paligid, sa panampalataya natin, may mga kapatid tayo na walang tiwala sa Diyos. God is nowhere for them. Yes, Father. Actually, Father, no, yun nangyayari nga sa LA, no? Yun. Oo. Nung una nakita ko yan, napanood ko, parang wala lang. And then, mga susunod nakita ko, teka muna, parang isang syudad na tatlo na sunog. Tapos sabi ko, nakita ko yung Father na mayroong nagsalita. Na sinasabi doon, Father, na God is no mansion. Ang Diyos walang mansion sa lugar na tapos sabi, godless home, godless town. God is nowhere. Parang God is nowhere. Nowhere, Oo. di ba? God is nowhere. Tapos, that was January 5. In January 7, Father, nasunog, ano. Sabi ko, bakit nangyari yon? Yung bang mga tao doon ay hindi kinikilala ang Diyos? O yung nagsalita na, nag-represent ba yan sa lahat ng mga tao doon na porque hindi na na-experience yung hirap ng buhay, kaya nilang bilhin kung ano man gusto nila. So, yung needs nila ay agad-agad nakukuha nila na to the point na hindi na nila nakikita. Siguro ang Diyos, ay hindi ko mag-judge, Father, no? Oo. Hindi ako mag-judge na, pero to the point na hindi nila na, siguro hindi nila need ang Diyos. Kaya hindi na nila na nasabi na, Lord, tulungan mo ako. Oo po. O nandoon yung lahat-lahat ng hinihingi nila materially. Materially nandoon na. So, parang hindi na nila nakikita yung urgency na kailangan ko ang Diyos. To the point na nakikita ko yung kaligayahan ko sa pera. Kasi mayamang lugar naman yung Father. Ayan, talaga. Mayamang lugar. At dito, tabi-tabi lamang sa mga kapatid natin na may pananampalataya na doon nakatira. Pero Opo. mapapansin natin na ang daming mga sikat na mga artista, sikat na mga kapatid natin, napapakinggan natin sa television, mga basketball player, na talagang pinipili nila na doon maninirahan dahil unang-una, yung lugar na yon, pag nandoon ka, social ka. Pag nandoon ka, maangat ka sa buhay, mayaman ka. So, Opo. pinipili talaga nila doon. So, ngayon, napapakinggan ko, bro, kanina, no, napakaganda yung sinasabi mo na kinukunik mo sa isang taong bago ang sunog, nagsasalita na walang lugar ang Diyos dito. No? Walang lugar Walang ang Diyos. mansyon ang Oo. Diyos. Alam mo, bro, nakikita ko rin din po dito, kung sinasabi niya yon dahil sa puso niya walang lugar ang Diyos. Maring joke yan, Father. No? Maring joke yan. Pero, joke na may laman. Kasi kung tayo ang kinikilala natin ang Diyos, hindi tayo magsasalita o magbibiro ng ganyan. Mahirap kalabanin o malitin ang kakayahan ng Diyos, Father. 12,000 hectare, 12,000 hectares Oo. nasunog. Tapos, bakit? At saka yung ano, no, pag after sa sunog, nakita kaagad yung ano, yung mga may mga remains, no, yung statue ni Mother Mary, ni Saint Joseph, no. Ngunit bago yan ang lahat, again, nais nating bibigyan din po ng pagpapahalaga na may hindi lamang dito sa LA na nangyari ito na God is nowhere, na wala ang Diyos. That's why sa ibang mga lugar, tabi-tabi lamang ano, yung dahil wala nang ang Diyos sa kanila, naging atheist, wala nang respeto sa buhay. Sa Father, no? Yun, sinasabi niyo po na merong nakita yung image ni Mary. Oo. Alam niyo po, Father, yun ay Catholic, no? Oo. Biktima din sila, nasunugan din po sila. Pero, ang nakita ko doon, bakit Mary at St. Joseph? Anong message doon? Bakit yung Holy Family na to ay pinakita ng Diyos doon sa lugar na yun?
baka siguro, Father, no? Ewan ko lang na, baka naman, di naman ako nakatira ng Father eh. Baka naman po yung kanilang lifestyle doon, yung hindi na i-preserve na yung buhay mag-asawa. Na hindi katulad sa ating mga Pilipino na for better, for worse, magkasama. Walang uso dito, di uso sa atin yung divorce. Di uso na. Kaya siguro, bakit Mary at St. Joseph, doon? Nasunog man yung bahay, pero yung pananampalataya ng pamilya na yun, kung di ako nagkamali, meron siyang 4 na anak at 14 na apo. Yeah. At nagkantahan pa sila doon, Father, sa images. Sabi ko, grabe to. Kahit na kahit nasunog tong bahay na to, hindi nakatouch yung pananampalataya nila doon sa material na bagay. Magandang pagnilay-nilayan, bro. Yun, maganda yun sa pangalawang punto natin, At nais kong bibigyan ng pagpapahalaga yung yung laman ng puso ng isang tao pag hindi niya kinikilala ang Diyos. Maliban doon na nandoon yung sunog, anong laman, anong pakipagrelasyon niya, yung pakipagtungo niya sa kapwa, anong mayroon doon? No? Ganda. Para sa as-like ko, Father, no? Ang realization ko lang doon, maaring, ito, perspective natin sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, no? Mahal tayo ng Diyos, Father. Ayaw niya na mapalayo tayo sa Kanya. Oo. Baka naman kasi sobra mo ng layo, anak. Yung isang tao kasi, God is nowhere. Yung pakipagtungo niya, for example, sa pananalita niya, na pakipagrelasyon niya, kung mag-asawa siya ngayon, no? Ang tingin niya ngayon, parang commodity na lang, property na lang. Kung ayaw ko na sa'yo, wala ka nang bili. Papalitan lang ako ng iba. Kagaya ng parabagang property, naging sasakyan na lang, dahil gusto pa kita, sa akin ka. Ngunit dahil wala ka ng value, wala ka ng halaga, hiwalay na tayo, ayaw ko na sa'yo. Pipili naman ako ng iba. At itong mentality ito, nadadala sa pagrelasyon sa kapwa. Pagkipagrelasyon sa kapwa, natingin ko sa'yo, na parang hindi ko makikita ang view sa'yo, parang property ka na lang. That's why gusto nila na this month or next year, iba na naman yung kasama nila. O ba, Father, para bang kasal tayo ngayon, tapos bukas kung ayaw na muna sa akin, divorce na tayo. Parang, divorce na tayo. Yun ang mahirap. No? Tapos, pagkatapos ng divorce, asawa na naman. Asawa na naman, So, mahirap yun. Meron naman tayong dignidad eh. Yeah, at saka yung napakaganda yung dignidad na hindi natin nakikita na bawat isa sa atin ay nandun yung dignidad. Dahil tayo ay likha ng Diyos ayon sa kanyang kawangit at larawan at hindi yun mawala sa atin. Yes, Father. Manatili yun sa atin. Dignity talaga, Father. Importante yun. Na yung commitment mo sa asawa mo. Hindi yan, laro-laro. Kayo'y ikinasal na wag naman yung pagkatapos nating magkaroon ng problema, divorce agad. Pero pag ang sentro natin, Father, ang Diyos, hindi tayo hindi tayo magkahiwalay sa batas na divorce. Yung gera natin na ang apektado dito, walang iba kundi ang mga inosenteng mga kapatid natin na wala namang kamuwang-muwang, wala namang kalam-alam sa mga pangyayari. Itong nangyayaring gerang ito ay galing laman doon sa may mga personal interest. May mga personal interest na sa amin to, sa akin to. Akong powerful dito, ako masusunod dito. Ngunit pag tinitingnan natin, ang unang-unang apektado dito, yung mga walang-wala sa buhay, yung mga kawalang muwang-muwang, mga kabataan ang apektado dito, yung sa Israel, ngayon na nangyari ngayon, na talagang patuloy yung gera sa Ukraine at sa Russia. Ito din po talaga ay hindi na nakikita na God is nowhere. Na wala akong pakialam kung wala akong nakikitang Diyos dito sa mga taong ito. Ang nakikita ko lamang yung kapangyarihan ko ngayon. Nakakalungkot yan, Father. Yun yung ugat ng kaguluhan, yung wala ng Diyos sa buhay mo. Ang mahirap, Father, yung namuno, walang Diyos ba? Oo. Yun ang Oo. At ang ganda dito, bro,
no, nirelate mo dito sa Pilipinas, ito na yung nais nating bigyan ng pagpalag yung topic natin. God is now here. Yun nga, sinasabi mo nga dito sa Pilipinas, kaiba. Dito sa Pilipinas, dumadaan man tayo sa maraming sakuna din po, no? Sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na may mga pagputok ng volcano, no? At matindi pa, may mga kapatid naman din tayo nandyan sa talagang sa squatter area. Makikita natin na araw-araw naghihirap. Ngunit, again, makikita natin na God is now here. Nandito ang Diyos. Emmanuel, God is with us. Na kahit pa anong mga pagsubok sa buhay, of course, hindi natin tinotolerate yun na okay lang yung buhay na yan, okay lang ako maging mahirap kasi nandyan man sa akin ng Diyos. Ngunit binigyan din po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan din po tayo ng lakas ng Diyos para umangat sa buhay. Ngunit ang pinakapunto dito na pag nakikita natin, nakasama natin ang Diyos. Na sa ating pagharap sa mga hamon sa buhay, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Napakaganda. Yun ang realization of Father. Nung bumagsak siya, tumilapon yung cross, at ginapang niya yung cross, sabi ko, ako yung cross na yun eh. Ako yung nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Supposed to be ako yun. Pero hindi siya lumayo sa akin. Ginapang niya ako. Kasi nadamdaman ko yung gano'n yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Hindi naman ako malinis. Ibang kasalanan naman din ako. Katulad na. Pero hindi eh. Yun po yun, Father. And then yung nakabayubay sa Supper, Father. Alam mo yung para sa akin, nagbigay sa kanya na lahat. Kung hindi ko to gagawin, kayong lahat, kasama na ako, kayong lahat, mapaparusahan. Di bali ako na lang, basta kayo, hindi. Dahil mahal ko kayo. Ang napakaganda din dito, bro, may isang awitin din po na ang pamagat ng awitin ito na huwag ka nang umiyak, no, na ito ay inaawit ni Gary Valenciano, na sinasabi ng awitin doon sa koro, gawin mo akong isang bangka. Nandyan man ang malakas na alon, dyan man ang malakas na hangin, talagang ako ang iyong bangka. Sasabay tayo na harap sa mga alon sa buhay, sabay tayo sa pagharap sa mga unos ng buhay, sa mga bagyo ng buhay. Napakaganda. At yan ang ating Panginoong Diyos. Because God is very involved in our life. God is now here. At saka sa doon, Father, no? Sayubay ng cross, Kristo, no? Para sa atin lahat. Para matubos tayo. Mayroon isang tao doon na nagbigay rin ng lakas natin ng Panginoon at para sa atin. Ito, Father. Si Mary. Nakatayo. Nanalangin sa Kanya. Palagi. Kaya, imagine yung paghihirap ni Kristo. Hindi lang naman tao na naghihirap. Pati si Kristo pinasok niya yan. Pagpapakita sa atin na mahal niya tayo. Ganun din po sa awitin natin ngayon, no? Yung pamagat ng awitin natin is still, no? Father, kung yung lugar na nasunugan sa LA, may tao na tumayo doon sa gitna ng abo, parang sinasabi ni Kristo na yon, ng Diyos sa atin, kahit anong problema na dumating sa buhay mo, basta ikaw nakatayo, may pag-asa. Yun ang nakita ko, Father, na mawala man sa yung material. Andito ako. Yun yung makikita natin, yung treasure in heaven eh. Dahil kung wala ang Diyos, akala natin God is nowhere, ang treasure natin is a treasure in this world.
wala tayong satisfaction sa mga bagay na ito sa mundong ito. Ngunit pag the treasure is God, no other than God Himself, no? Napakaganda. Nakatingin ka sa mga paligid mo na itong lahat na ito pala ay abo. Ito palang lahat ito may wala. Ang what remains is God. What remains ang Diyos na nandyan sa'yo. At yan, may Napaka-involved simbahan sa'yo. ng Father, nakatayo Nakatayo. sa gitna ng mga abo. O, napakaganda, ano? Pinakita lang niya na ang Diyos ay mas makapangyarihan. Mm-mm. Hindi natin makaya may paliwanag yung sunog, Father. Hindi talaga. Araw-araw man tayong pinalalahanan sa presensya ng Diyos sa pag God is now here. Araw-araw tayong pinapalalahanan. At itong pangyayaring ito ay pangkalahatang paalala sa ating lahat na kahit anong yaman mo, kahit anong ka-powerful mo, wala Isang iglap lang, Father. Isang iglap lang. Ang magandang bibigyan natin ng sentro at maging treasure natin sa buhay, walang iba kang Diyos. Kahit anong mangyayari sa atin, anong mga problema sa atin, nakakatayo pa rin tayo, kagaya ng simbahan na minimension mo. At saka yung tao, nakita ko nakatayo, Father, sa gitna ng abo. Wow. Huwag mong kainggitan. Huwag mong kainggitan ang humiginhawa sa likong paraan. Umulan man sila. Huwag nating ipagmalaki yung kayamanan natin. Huwag nating pagmalaki yung anumang achievement natin. Kasi sa isang iglap lang mawawala. Ang mahalaga, yung paniwala mo sa Diyos, paniwala natin sa Diyos. Panghawakan natin yun. Hindi nga sa ebanghelyo natin ngayon, bro. Kasi si Jesus nagsasabi, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Siya mismo ang nag-claim na sa akin, hindi ko magawa kung wala ito. Nandyan ang Ama. At ang Ama, ang kanyang Espiritu ay sumasa akin. At hindi lamang kung sinasabi niya ni Jesus, sinasabi niya dahil pinapahayag niya na nandyan din po sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Nandyan din po sa atin ang presensya ng Panginoon. Kaligayahan na mararamdaman mo nun. Na hindi kayang ipaliwanag yung happiness na meron ka kapag ang Espiritu ng Diyos nasa atin. Finally, bro, sinasabi dito, dahil hinirang niya ako, hinirang tayo ng Panginoon, hindi tayo nagmamayari ng buhay. Amen. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang kawangit at larawan. At ano ang nag-udyok sa Diyos para ihirang tayo? Walang iba kundi in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son." Ninais ng Diyos na sanglibutang nilikha niya na napakabuti, may mag-alaga dito. At tayo, hindi tayo nagmayari, tayo ay tagapangalaga lamang. Amen. Sa ating lahat po, The Music of the Gospel, Sunday Reflection, at maraming salamat kay Bro Glenn. At sa inyo, The Music of the Gospel, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.